Sa malayo pa lang ay rinig na ni Justin ang pagsigaw ni Sky, ang bago niyang nakilalang kaibigan sa kanilang baryo. Kakalipat lamang nila Justin sa baryong iyon dahil pinalay sila ng may-ari ng lupa magmula noong mamatay ang kanyang ama. Kaya kinailangan nilang magsimula muli ng bagong buhay sa probinsya. Hindi pala kaibigan si Justin at masyadong mailap sa mga tao. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon na makilala niya si Sky. Hindi ka gagala ngayong araw, Sky. Masyado ka ng pasaway. Tignan mo nga yung sarili mo. Magdadalaga ka na pero kung umasta ka para ka pa ring bata. Magsuklay ka nga. Kung ayaw mo magsuklay, mas maigi pa sigurong kalbuhin na lang kita. Gusto mo ba yon? Sermon ng ina ni Sky. Huwag naman po, Nay. Magsusuklay na nga po, oh. Hindi ko lang masyadong ginagandahan dahil baka maaga po akong magkajowa. Ano? Kabata-bata mo pa, jowa na agad ang inaatupag mo. Mabuti sana kung matalino ka. Ang kaso kumakapit lang naman ang mga grades mo sa paaralan. Anak naman, magtino ka naman oh. Oo na po, Nay. Biro lang naman po yun eh. Siguraduhin mo lang talaga, ha? O siya, sige. Bumili ka nga muna ng suka sa tindahan at magsisigang tayo ngayon. Bilisan mo. Opo, Nay. Nang makita ni Justin na palabas na si Sky ay doon niya na itong initian. Oh, Justin, anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Pero mukhang wrong timing yata ako eh. Dahil ang sermon agad ng nanay mong narinig ko mula dito sa labas ng bahay ninyo. Natatawa niyang wika. Kaya nga eh, noon nahihiya ako kasi rinig na rinig talaga sa buong baryo ang boses ni nanay sa tuwing naninermon siya sa akin. Pero ngayon nasanay na ako. Nagpapasaway ka siguro no kaya ka laging sinesermonan ng nanay mo. Medyo lang naman, Justin eh. May punto naman kasi talagang nanay mo, Sky. Tignan mo nga ang sarili mo. Magdadalaga ka na, kaya dapat umayos ka na. Iyang suot mo parang panglalaki. Nagmumukha kang tomboy niyan eh. Kaya ako nga pinagmumukhang tomboy ang sarili ko, Justin, dahil ayaw ko may magkagusto sa akin. Sus, kahit naman ganyan ang suot mo, Sky, may magkakagusto pa rin sa'yo dahil maganda ka. Sa sinabing iyon ni Justin ay doon na napangiti ng matamis si Sky. Oy, nagagandahan ka sa akin no? Panunukso pa nito sa kaibigan. Maganda ka naman talaga. At sure ako na hindi lang ako nagagandahan sa'yo kundi may iba rin. Nakikita naman nila siguro yun eh. Oo, at hindi lang naman ang sagot sana sa tanong ko, Justin. Dinamay mo pang iba. So, nagagandahan ka lang talaga sa akin? Medyo lang. Anong medyo? Ang sama mo talaga. Ako na nga lang ang kaibigan mo dito. Ayaw mo pa akong tratuhin ng tama. Bahala ka na nga dyan. Ani Sky sabay alis. Natatawa namang sinundan ni Justin ang kaibigan. Sky, teka lang. Hintayin mo naman ako. Umuwi ka na doon, Justin. Magkulong ka sa kwarto mo at huwag ka nang makipag-usap sa akin. Ay, grabe naman. Tinatakwil mo na ako kaagad oh. Sorry na. Oo na. Maganda ka na. Napahinto naman si Sky sa paglalakad. Saka tinignan si Justin. Parang napipilitan ka lang dyan sa tono mo ah. Hindi nga. Maganda ka naman talaga, Sky. Nagagandahan ako sa'yo. Okay na ba? Oo na. Okay na yun, Justin. Yun lang naman kasi sanang gusto kong marinig mula sa'yo eh. Ang tagal mo pang sabihin. Sige na, bukas na lang tayo magkita sa paaralan. Inutusan pa ako ni nanay eh. Tsaka bawal akong gumala ngayon. See you tomorrow, Justin. Nakangiting saad ni Sky sa kapatakbong iniwan ang kaibigan. Ang naiwang si Justin naman ay napakamot na lamang din sa kanyang ulo. Habang nakangiting pinagmamasdan si Sky na papalayo na sa kanya. Magtatapos na sa elementarya si Justin. Samantalang si Sky naman ay nasa grade 5 pa lamang. At dahil nga mas naging malapit sila sa paglipas ng mga taon, kaya napagpasyahan ni Justin na huminto muna ng 1 taon para hintayin si Sky at sabay silang mag-high school. Hindi naman siya nabigo dahil nagkasabay nga sila at ang magandang balita pa ay magkaklase sila. Hindi maipaliwanag ni Justin ang saya na kanyang nadarama, lalo na't si Sky lang talaga ang lagi niyang nakakausap sa kanilang paaralan. Ngunit nang tumuntong sila ng 3rd year high school, ay doon na unti-unting napapansin ni Justin na ilag na si Sky sa kanya. Kinakausap naman siya nito, pero hindi na kagaya ng dati. May mga biro niya ay hindi na masyadong nagugustuhan at sinasakyan ng dalaga. Kaya naman, nang matapos ang kanilang huling subject sa umagang iyon, ay dali-dali na ngang nilapitan ni Justin si Sky. Sky, hey, teka lang. Oh, Justin, bakit? Lunch tayo? Nagbaon ako ng paborito mo.
Actually, dinamihan nga ni Mama ang baon ko dahil alam daw niyang paborito mo to. Tara? Nakangiting paanyaya ni Justin sa dalaga. Sky! Tara na! Tara na, Sky! Saad ng dalawang babaeng kaklase din nila. Pasensya na, Justin. Nag-oo na kasi ako sa kanila Doon kami kakain sa may tambayan. Pakisabi na lang kay tita na pasensya na ulit. Sa susunod, titikman ko na. Sige ha, pasensya na. Eat well. Pagtanggi ng dalaga, saka dali-daling umalis. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Justin. Dahil hindi niya mawari kung bakit ganoon na lang ang panlalamig ni Sky sa kanya. Justin, wala ka bang kasabayang mag-lunch? Untag sa kanya ng isa rin sa mga kaklase niya, si Olivia. Wala Great! Gusto mo bang sabay na tayo? Wala rin kasi akong kasama If you want lang naman. Sige Olivia, walang problema. Ngiting pagtango niya sa dalaga. Habang si Sky naman ay inis na inis habang pinagmamasdan ang binatang si Justin at si Olivia na magkasamang naglalakad sa hallway. Nang mapansin naman iyon ng dalawa niyang kasama ay sabay na nagtawanan ang mga ito. Ikaw ha? Todo tanggi ka pa sa pagyaya ni Justin sa'yo kanina. Pero ngayon para kang bulkan na nag-aalboroto dyan dahil sa inis. Natatawang tukso ni Maris sa kanya. Hindi Sino bang may sabi na naiinis ako? Yung facial expression mo mismo, girl. Ikaw naman kasi bakit mo hinahayaan si Olivia na masolang best friend mo? Kilala naman natin ang babaeng yan, kung sino-sino lang ang nobyo. Ipagtapat mo na lang ang nararamdaman mo para kay Justin para tapos na. Suwestyon naman ni Ika ang isa sa kaibigan niya. Magmula first year ay naging kasundo na ni Sky sina Maris at Ika. Sila lamang din dalawa ang may alam na may lihim na pagtingin si Sky sa kaibigan niyang si Justin. At ang dahilan din kung bakit mas pinili ni Sky na umiwas kay Justin ay dahil siya mismo ang nilapitan ni Olivia at sinabing hihingin niya ang tulong ng dalaga para maging tulay kay Justin. At dahil ayaw ni Sky na maging tulay dahil mahal niya ang binata, kaya sinabi niya na lamang dito na hindi na sila ganoon ka-close ni Justin. Bagay na ngayon ay pinaninindigan pa rin niya kahit labag na labag sa kanyang kalooban. Ayoko Babae pa rin ako, kaya dapat chill lang ako dito sa gilid. Hindi naman porket gusto ko siya ay kailangan niya ng malaman. Tsaka, mas bagay kaya sila ni Olivia. Maganda si Olivia, gwapo naman si Justin. Bakit girl? Maganda ka rin naman Ang kailangan mo lang ay mag-ayos. Ano bang tawag mo dito sa format itsura ko ngayon? Hindi maayos? Nakatabingi ba? Hay nako, ewan ko sa inyo. Pumasok na nga lang muna tayo sa library. Gusto kong libangin ang sarili ko. Pinanlawi ka ni Sky at nagpatiuna na. Kinahaponan niyon dahil iba ng direksyon pauwi sina Maris at Ika kaya si Sky na lang ang mag-isang naghihintay ng masasakyan pauwi. Doon na nakahanap ng tiyempo si Justin at nilapitan ng dalaga. Sky, magsabay na tayo? Pagyaya niya muli dito. Naku sorry Justin, hindi pa kasi ako uuwi may pupuntahan pa ako bago umuwi. Pagsisinungaling niya dito. Kung ganun, samahan na kita Sky. Wag na Justin, kaya ko naman Iniiwasan mo ba ako Sky? May nagawa ba akong mali? Agarang tanong ng binata. Wala naman, tsaka hindi kita iniiwasan So, ano tong ginagawa mo Sky? Maiintindihan ko naman kung magsasabi ka lang kung anong rason mo. Hindi yung ganito na biglaan. Justin, wala talaga. Ayoko lang na nakafocus ka lang lagi sa akin. Magmula elementary hanggang ngayon na third year na tayo, ako lang yata ang kaibigan mo Nakadepende ka na lang lagi sa akin. Lagi na lang, Sky, Sky, Sky. Mag-explore ka naman minsan. Makipagkaibigan ka sa iba, wag lang sa isa. Kaya nga dumidistansya ako sa'yo ngayon Dahil gusto ko magkaroon ka ng ibang kaibigan at kakilala aside sa akin. Yun lang naman ang gusto ko, Justin. Yun lang. Huling wika nito at umalis. Inamin ni Justin na totoo nga naman ang sinabi ni Sky. Lagi na lamang siyang nakadepende sa dalaga. Magmula pa man noon. Kaya naman nauwi siya sa isang desisyon. At iyon ay ang lumayo na rin muna sa dalaga pansamantala. Bagay na nahalata naman agad ni Sky dahil hindi na nito sinusubukang kausapin siyang muli. At ibang mga kaklase na rin nila ang kasama ni Justin lagi lalo na si Olivia. Ayan, it's a tie na daw kayo ni Justin. Hindi mo na siya pinapansin kaya hindi ka na rin daw niya papansinin. Tukso pa ni Maris sa kanya. Di mabuti. Actually, sinabi ko naman talaga sa kanya na wag laging dumidepende sa akin.
dahil hindi lang naman ako ang tao sa mundo. Tinutulungan ko lang din naman siya mag-explore at ibaba yung pader na matagal nang nasa kanya. Depensa naman ni Sky sa kanyang sarili. Asus, ma-pride ka din no? Ang sabihin mo, excuse mo lang yun. Pero ang totoo, durog ka na din dyan sa loob mo, lalo na close na sila ngayon ni Olivia. Di magliguan sila, wala akong pakialam. Dinay pa siya pero deep inside sobrang sakit na pala. Alam mo Sky, ganito na lang. You need to stop up. Talbugan mo yung si Olivia. Maputi lang naman yun at maarte, pero sa inyong dalawa, mas maganda ka kaya. So game? Sa lahat ng ayaw ni Sky ay ang pag-aayos ng sarili ang hindi niya gusto. Pero sa huli ay napapayag pa rin siya ng dalawang kaibigan. Hindi naman sila nagkamali. Dahil nakakuha nga si Sky ng ibang atensyon, kaklase man nila o hindi. Ngunit ang nag-iisang taong gusto niyang mapansin siyang muli ay para bang hindi na siya nakikita. Maski pagtingin o pagngiti man lang sa kanya ay hindi na nito magawa. Kaya naman tuwing umuwi si Sky sa kanila, ay panay lang ang iyak niya sa loob ng kanyang kwarto. Mas lalong nadurog ang kanyang puso nang minsay makasalubong niya si Olivia sa hallway at bigla siyang nilapitan. Guess what? Mukhang great day na ito to tell you, total friends naman kayo dati ni Justin, di ba? Panimula nito na siyang ikinapantig ng kanyang tenga. Okay lang ba kung maging kami? Dugtong pa ni Olivia. Sa narinig ay doon na nanlaki at nanubig ang mga mata ni Sky. Sa lahat kasi ng pwedeng sabihin ni Olivia ay iyon ang pinaka hindi niya inaasahan. Hey, okay ka lang ba? Untag pa nito sa kanya. Oo naman, okay lang ako. Kayo na ni Justin? Tila hirap na hirap niyang tanong dito. Hindi pa, pero feel ko na one of these days ay itatanong niya na sa akin kung pwede ba niya ako maging girlfriend. You know naman diba na I like him very much. At mukhang ganon din siya sa akin. Alam mo ba kagabi, we kissed. Naghalikan kayo? Tila hindi naman makapaniwalang bulalas ni Sky. Oo, kaya alam ko na same feelings kami. And since ikaw ang friend niya before, at kahit hindi na kayo close ngayon, gusto ko pa ding hingi ng permiso mo para kapag tinanong niya ako, confident na ako magsabi ng yes. Tipid namang napangiti si Sky saka nagsalita. Oo naman, wala namang problema sa akin yun Olivia Congrats na lang in advance. Mabait yang si Justin kaya alam kong hindi kanya sasaktan. Great! Thanks Sky. Sa room na lang tayo magkita. Ngiti pa nito saka siya iniwan. At dahil hindi na kinaya pa ng dalaga ang matinding emosyon, kaya nagkulong siya ng ilang minuto sa loob ng CR sa eskwelahan. Labis siyang nasaktan sa nalaman. Pero dahil wala naman siyang magagawa, kaya pumasok pa rin siya na parang wala lang. Simula nga din noon ay mas lalong naging malamig ang turingan nila ni Justin sa isa't isa. Hanggang sa mag-4th year sila, graduate at nag-college ay hindi na nila nakita at nakausap muli ang isa't isa. Saktong sa araw ng graduation nila, ay si Sky na ang nagdesisyon na umalis na sila papuntang Maynila. Noon pa man kasi ay matagal ng plano ng pamilya ng dalaga na sa Maynila mag-aaral ng kolehiyo si Sky. Tanggap na niya na balang araw ay magiging parte na lang si Justin ng kanyang masayang alaala. At ang mga senaryong iyon sa nakaraan, mapait at masaya man, ay ang laging binabalikan ni Sky, magpahanggang ngayon lalo na kapag mag-isa siya sa loob ng kanyang kwarto. Ang dami niyang katanungan. Pero dahil ilang taon na rin ang lumipas at ngayon may asawa na siya, ay alam niyang hindi nga na iyon mababago pa kahit gustuhin niya man. Bumalik siya sa realidad na mag-ring ang kanyang cellphone. Nang malamang video call iyon na galing sa ina ay agad niyang in-off ang kanyang camera at sinagot ang tawag. Nay? Sa buo niyang boses. Oh, nasan ka na Sky? Bakit hindi ko makita ang mukha mo? I-on mo ang camera mo anak. May ginagawa po kasi ako Nay Pagdadahilan naman ni Sky. May ginagawa ka o may ginawa na naman yung abusado mong asawa sa'yo? Anak naman, sinasaktan ka na naman ba niya? Nay! Sky, hindi kita pinalaking duwag. Kung ang inaalala mo ay ang pagpapagamot ko na siyang sumasagot, di titigil ako sa pagpapagamot. Total, parang mas lalong lumalala ang nararamdaman ko kapag nagpupunta ako sa ospital Mas gumagaling pa ako dito sa bahay. Reklamo mo na yung asawa mo. Bawal sa mata ng batas yung ginagawa niya. Naiyak na lamang si Sky sa narinig. Noong una'y maganda naman ang naging relasyon nila ng asawang si Vic. Iyon din ang dahilan kung bakit napapayag siyang magpakasal dito. Ngunit nang malaman nilang hindi kaya ni Sky na mabigyan ng anak ang lalaki,
ay doon na ito nagsimulang saktan at pahirapan siya. Nay, mapera si Vic. Kahit anong gawin kong reklamo, malulusutan niya yun. Kaya ba natatakot ka sa kanya at hindi mo siya marekla-reklamo? Ay dahil sa pera at yaman na mayroon siya? Diyos ko naman, Sky. Baka bukas sa makalawa. Wala ka na, dahil pagod na yung katawan mo na ginagawa niyang punching bag. Dadalaw ako dyan. Ako magsasabi kay Vic. Nay, wag na po. Baka kasi madamay pa po kayo eh. Ako na po ang bahala kay Vic. Natigil naman si Sky sa pagsasalita nang marinig niya ang kotse ni Vic na paparating. Nay, dumating na po si Vic. Bukas na lang po ulit ako tatawag ha. Sabay patay sa linya. Dali-dali naman siyang lumabas sa kanilang kwarto at bumaba. Sabay kuha sa sapatos ng asawa pagkapasok nito. Saan ka ba galing? Tanong agad ni Vic sa kanya. Sa kwarto lang ako, mahal. Hindi naman ako umalis eh. Mabuti. Wala ka rin namang mapapala sa labas. Mas mainam na nandito ka. Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Gusto mong ipagluto kita? Sige, gusto ko na mainit na sabaw. Tawagin mo na lang ako sa taas kapag handa na. Tumango naman si Sky bilang tugon. At dali-dali nang ipinaghanda na makakain ang asawa. Nang matapos ay pinuntahan niya na ito sa kanilang kwarto para sabay na silang kumain. Nga pala, bukas may pupunta dito ha. Mag-a-apply bilang kasambahay natin. Nabigla naman si Sky sa sinabi ng asawa dahil ang dalawang kasambahay nila noon ay tinanggal nito sa kadahilan ng wala naman daw ibang gagawin si Sky sa kanilang bahay. Mahal, kaya ko naman ang mga gawain dito sa bahay. Tsaka diba sabi mo noon? Noon yon Sky, wala kang aalagaan bata pero look at you. Hindi mo na inaalagaan ang sarili mo. Ni pagsusuklay ay hindi mo na magawa. Hindi ganyang Sky ang pinakasalan ko noon. And I guess, kaya ka siguro nagkakaganyan. Ay dahil ikaw lahat dito sa bahay. Ayoko lang na kapag may bigla ang bumisita dito sa bahay, hindi maayos ang itsura mo. Ayoko din na kapag namamalengke ka ay para kang may 10 anak. Nakakahiya. Ano naman ang nakakahiya doon? Sira ka ba? Hindi ka siguro nag-iisip no? Paano kapag may nakakita sa'yo na ganyan ang itsura mo? Baka sabihin nila hindi ka inaalagaan ng asawa mo, which is ako. Baka isipin nila pinapabayaan kita. Ako masisira sa mata ng mga kaibigan at kakilala ko. Kaya umayos ka. Isa pa, gumawa ka ng paraan para mawala agad yung pasamo sa muka. And please, kapag may gagawin ako, huwag ka ng tanong para hindi kita masaktan. Naiintindihan mo ba? Oo, mahal. And one more thing, every month ka magpasalon at magpaganda. Mag-shopping ka para makabili ka ng mga bagong damit. I'm not doing this for you, Sky. I'm doing this for me para naman hindi rin mag-init ang ulo ko. Lalo kapag nakikita kitang walang ayos. Walang problema, mahal. Salamat. Kapag maayos na tong pasako, aalis ako at magpapasalon. Hindi ka rin pala pwedeng mag-commute dahil baka makita ka ng mga kakilala natin. Iisipin pa nila pinapabayaan kita. Ihahatid mo ba ako kung ganun, mahal? Ano? Ano ka, sinuswerte? Ikaw na nga itong bibigyan ko ng pera para ayusin ng sarili mo. Gagawin mo pa akong driver? Naiibang ka na ba, Sky? Hindi kasi ako marunong magmaneho eh. Kaya nga mag-hire din ako ng driver mo. Para kapag saang lupalop ka man pumunta, di mo na ako aabalahin. Gamitin mo rin yung utak mo minsan. Puro kasakit sa ulo. Naiinis na wika ni Vic sabay tayo. Saan ka pupunta, mahal? Hindi mo pa nauubos ang pagkain mo. Sa tingin mo, uubusin ko talaga yan? Ayusin mo naman ang trabaho mo, Sky. Nandito ka na nga lang sa bahay buong maghapon. Palamunin ka na nga ang tabang pa ng luto mo. Nakakawala ka ng gana. Huling wika ni Vic sabay alis. Nang mga sandaling iyon ay tuluyan na ngang naiyak si Sky. Labis-labis na ang pagtitiis niya sa trato ng kanyang asawa at hindi na siya masaya. Kung hindi lang sila kasal at kung hindi lang sa gamutan ng nanay niya na nangangailangan ng malaking halaga ay matagal na niyang iniwan si Vic. Kinabukasan, saktong 9:00 ng umaga, nang dumating ang isang ginang na sa tansya ni Sky ay nasa 50 anyos na. Ito ang magiging bago nilang kasambahay na si Vic pa mismo ang pumili at nag-interview. Masaya naman si Sky dahil hindi na mapapawis ang laway niya sa buong araw dahil kahit papaano ay may makakausap na siya. Nakakakwentuhan niya ang ginang at naikwento na rin nila ang talambuhay sa isa't isa. Pero hindi maipaliwanag ni Sky kung bakit sa halip na love story nila ni Vic ang ikwento niya dito ay ang nakaraan pa nila ng dating niyang kaibigang si Justin. Nako, ang tagal niyo na po palang magkaibigan, ma'am, no? Kaya pala ngayon happy wife ka na niya. Ngiti ng ginang.
Napatigil naman si Sky nang mapagtanto niyang imbis na si Vic ay si Justin ang naikwento niya. Hindi po ang asawa ko ngayon ang tinutukoy ko, Manang. Ibang tao po. Ibang tao? Ay hala, kilig na kilig pa naman ako dito, Ma'am. Ibang tao pala. Sino po yan kung hindi mo mamasamain? Mukha kasing in love na in love kayo habang nagkukwento, Mami. Dati ko lang kaibigan, naalala ko lang. Sige na, Manang, sa taas na po ako. Salamat po. Sige po, Ma'am. Aayusin ko na lang din ang mga gulay para makapagluto na ako. Isang tipid ng ngiti na lamang ang itinugon ni Sky sa kasambahay. Saka siya dali-daling pumanhik sa silid nila ni Vic. Nang may sarang pinto ay doon na siya napahawak sa kanyang dibdib. Kumusta na kaya siya ngayon? Mapait na wika ni Sky na ang tinutukoy ay si Justin. Nang gabing iyon, habang nasa kama na ang mag-asawang Vic at Sky ay doon na nagsalita si Vic. Kumusta naman ang bago nating kasambahay? Maayos ba siya? Malinis, responsable? Sa tingin ko naman masasagot mo mga tanong ko na yan dahil ikaw ang kasama niya dito sa bahay. Maayos naman siya, mahal. Masaya nga ako dahil... Okay na sa akin ang sagot mo. Hindi mo na kailangan sabihin o ikwento kung bakit ka masaya dahil hindi ako interesado. Isa pa, pagod ako at wala na akong panahon para pakinggan pa yan. Naiintindihan ko, mahal. Nga pala, may na-hire na akong bago mong driver. Kasing edad lang yata natin siya. Matangkad, matikas at kompleto ang mga papel. May ilang taon na rin siyang may experience sa pagiging driver kaya magaling yun. Siya magiging personal driver mo. Stay in siya kaya nandito siya tuwing Lunes hanggang Sabado. Ire-report niya sa akin kung saan ka nagpupunta araw-araw o kung aalis ka man. Kaya huwag ka magkakamaling gawin ang mga pinagbabawal ko. Kuha mo ba? Mahabang litanya ni Vic. Oo, mahal. Nasabi na lamang ni Sky. Kinabukasan, saktong 10:00 ng umaga nang marinig ni Sky na may kausap ang kanyang kasambahay sa ibaba. Duda niya ay ang bagong hire na driver na iyon, kaya nagmadali na siyang mag-ayos para makaalis na sila papunta sa mall. Ma'am Sky? Katok ng kasambahay. Bukas yan, Manang. Pasok po. Ay, Ma'am, pasensya na po sa istorbo ha. Nandyan na po kasi ang driver sa baba. Sige, Manang, pakisabi ihanda niya na ang kotse. Bababa na rin ako agad ngayon. Sige, Ma'am. Hindi naman ganoon kaarte sa katawan at sa mukha si Sky, kaya madali niya lang inayusan ang kanyang sarili. Nang matapos ay agara na rin siyang bumaba at nagtungo sa sasakyan saka pumasok. Magandang umaga po, Ma'am. Saan po tayo? Sa mall, Kuya. Salamat. Sagot niya dito. Wala na siyang panahon na makipagkilala sa driver dahil malaki naman ang tiwala niya sa asawang si Vic. Alam niyang hindi ito basta-basta kukuha ng pipitsuging driver para sa kanya. Nako, ang traffic, Ma'am. Maya-maya ay saad muli ng driver. Sige lang po, Kuya. Ang importante ay makausad ta. Agad na hinto si Sky sa kanyang sasabihin. Nang mapagtanto niyang pamilyar ang boses ng kanyang driver, sinubukan niya itong sulyapan sa salaming nasa harap. At doon na bumilis ang kabog ng kanyang dibdib nang makita ang pamilyar na mata ng lalaking nagmamaneho. Sino ka? Sa kinakabahan niyang tono. Ako po ang driver na hinire ng asawa mo, Ma'am. Humarap ka sa akin ngayon din. Ang sabi ko, harap! Wala na ngang nagawa pa ang driver kung hindi ang lingunin ang kanyang amo at ipakita ang kanyang mukha dito. Halos hindi naman makahinga ng maayos si Sky nang makita kung sino ang hinire ng asawa na driver. Walang iba kundi ang dati niyang kaibigan, ang kanyang first love, si Justin. Justin? Sa mahina niyang usal. Ibinalik naman agad ng binata ang paningin sa harap at umusad ng konti sa gitna ng trapiko. Hindi ko alam na ikaw palang ipagmamaneho ko. Nalaman ko na lang nang sabihin niya sa akin ang pangalan mo. Sorry. Hinging pa umanhin ng binata na hindi na siya tinatapunan ng tingin. Hindi ko rin naman alam na ikaw pala ang driver na hinire ng asawa ko. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Sabay nilang tanong. Nagsimula ng manubig ang mga mata ni Sky ng mga sandaling iyon. Gustong-gusto niyang yakapin ng kaibigan at sabihin dito ang lahat ng paghihirap niya, ngunit hindi niya magawa. Okay lang naman ako. Heto, dahil hindi pinalad sa probinsya natin, bumalik ako ulit dito sa Manila para magbaka sakali. Namatay na kasi si Mama. Kaya wala nang dahilan pa para manatili ako doon. Kwento ni Justin. Patay na si tita?
Gulat namang wika ni Sky sa nalaman. Oo, 3 taon na rin ang nakalipas. Ikaw ba? Kumusta? Kumusta ang buhay may asawa? Okay naman, Justin. May anak ka na? Wala, Justin. Ako ang may diferensya. Di ko mabigyan ng anak ang asawa ko. Pero maayos naman ang pagsasama namin. Ganun ba? Hindi naman ba siya malupit sa'yo? Hindi ka naman niya sinasaktan, Sky? Ano bang klaseng tanong yan, Justin? Pwede mo namang hindi sagutin, Sky. Habang binibigyan niya kasi ako ng orders patungkol sa'yo. Doon ko naisip na medyo strict siya. Pero kung hindi naman pala at mahal ka niya, masaya na rin ako para sa'yo. Ilang minutong katahimikan ang namutawi sa loob ng sasakyan. Hanggang sa basagi na nga ni Sky ang katahimikang iyon. Ikaw, Justin, kamusta ang buhay mo? May asawa ka na rin ba? Mga anak? Pagak namang natawa si Justin. Wala. Bakit wala? Wala na rin ba kayo ni Olivia? Si Olivia? Never naman naging kami. Sa sinabing iyon ni Justin ay doon na nabigla si Sky. Hindi naging kayo? Oo, hindi ko nga iniligawan eh. All my life, sa iisang babae lang ako nagkagusto. Sa iisang babae lang ako nangarap na manligaw. At iisang babae lang din ang gusto ko maging asawa. Pero hindi si Olivia yon. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Sky sa naging revelasyon ni Justin. Ang dahilan lang naman kung bakit mas lalo siyang lumayo kay Justin noon at umalis papuntang Maynila ay dahil alam niyang magkarelasyon na sina Justin at Olivia. Ang dahilan din kung bakit mas pinili ni Sky na ibaling sa iba ang kanyang atensyon ay dahil alam niyang wala na siyang magiging puwang sa puso ng binata. Ngunit ang lahat ng yun pala ay walang katotohanan. Pero ang sabi niya sa akin, sinabi ni Sky, wala, forget it. Agad niyang sabi, ayaw niya nang pahabain pa ang usapan nilang dalawa ni Justin dahil baka maiyak lang siya. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas at alam niyang marami na ang nagbago. Pagkatapos mamili ni Sky sa mall, ay nag-lunch na muna sila ni Justin sa isang fast food chain. Walang umiimik sa kanilang dalawa at para bang naghihintayan lang kung sino ang unang magsasalita. Kamusta naging buhay mo dito sa Maynila? Nakapagtapos ka ba ng college? Maya-maya ay tanong ni Justin. Oo, nakapagtrabaho din ako sa isang kumpanya. Doon ko nakilala ang asawa ko. I see. Ibang-iba ng aura mo ngayon kaysa sa dati, Sky. Parang biglang nawala ang masayahin at malakas man trip na Sky na kilala ko. Maraming pwedeng magbago sa loob ng ilang taon, Justin. May asawa na ako ngayon and living my life as a full-time housewife. Bakit? Ikaw ba? Wala bang nagbago sa'yo? Sa tingin ko wala naman masyado, Sky. Kasi nag-iisang babae na pangarap ko. Siya pa rin hanggang ngayon. Bakit hindi mo siya i-pursue, Justin? Gustuin ko man, pero hindi na pwede eh. Bakit naman hindi? May asawa na siya at isa na siyang full-time housewife. Pagkasabi ni Justin niyon ay doon na napagtanto ni Sky na siya ang tinutukoy ng binata. Busog na ako. Kung hindi ka pa busog, sa loob ng kotse na lang ako maghihintay. Pag-iwas pa ni Sky sa binata, saka dali-dali nang lumabas. Pagpasok ng kotse ay agad siyang napahawak sa kanyang dibdib. Hay! Kainis! Nakakainis ka, Justin! Kahit kailan talaga! Hindi ko alam kung trip mo lang ba yun o ano. Basta, isa ka malaking nakakainis! Gigil niyang wika sa kanyang sarili. Sa salon ang sunod na kanilang pinuntahan, kaya doon nagpalipas ng ilang oras si Sky. Sa kotse na rin naghintay si Justin, kaya pagbukas ni Sky ng kotse matapos ang ilang oras na pagpapaayos sa salon ay tulog na ito. Doon niya malayang napagmasdan ang mukha ng binatang noon hanggang ngayon ay kanya pa ding iniibig. Mas lalong gumapo si Justin ngayon. Kung noon nga'y habulin na ito ng mga babae, hindi na rin siya magtataka kung hanggang ngayon ay marami pa ring babae ang nagkakandara pa sa kanya. Malapit na akong matunaw sa kakatitig mo. Nakangising wika ni Justin na nagtutulog-tulugan lang pala. Nakatanggap naman siya ng sapak mula kay Sky saka napairap. Nakatitig ako sir dahil pinapakiramdaman lang kita. Huwag ka nga feeling. Magmaneho ka na nga dyan para makauwi na tayo. Sungit-sungitan niyang wika sa binata. Natawa naman si Justin at naiiling na lang. Saka nagmaneho na pauwi. Pagdating, bago lumabas at bumaba si Sky sa sasakyan, ay muli siyang nagsalita. Justin, pwede bang kapag nasa bahay tayo, huwag mong isipin na magkakilala tayo? Gusto ko sana na hanggang amo at driver lang ang turingan nating dalawa dito.
Lalo na kapag nandito ang asawa ko. Wag na wag mo ring sasabihin sa kanya na magkakilala tayo. Ang strict naman ng asawa mo, Sky. Justin, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Oo na, Sky. Wala naman ako magagawa, no? Kung ikakahiya mo ako ulit bilang kaibigan mo. Dati pa naman ay kinakahiya mo na talaga ako, di ba? Hindi na bago yun. Mapait na ngiti ni Justin. Sa paglipas ng mga araw ay naging magkahalo ang nararamdaman ni Sky. Lalo na't nasa iisang bahay lamang sila ni Justin. Masaya siya dahil ang lalaking laging laman ng kanyang isipan ay abot kamay na niya. Ngunit nalulungkot din siya sa isiping kasalanan ang ginagawa niya. Dahil kasal siya at sa mata ng Diyos hindi iyon katanggap-tanggap. Hanggang isang gabi, 10:00 na ng mga oras na iyon, ay hindi pa rin dumarating si Vic na hindi naman ito ginagawa. Ang pinakamatagal ay 9:00 ng gabi. Saka ito dumarating galing sa trabaho. Overtime niya iyon dahil ang oras ng uwi niya ay laging 5:00 ng hapon. Dahil sa labis na pag-aalala ni Sky sa asawa, lalo na at hindi niya rin ito matawagan, ay napagpasyahan niyang lumabas at tumambay muna sa may hardin. Sakto naman din na lumabas si Justin, kaya nakita niya si Sky na nakaupo, saka niya ito nilapitan. Bakit nandito ka sa labas? Malamig na dito ah. Baka magkasakit ka pa niyan. Panimula niya na siyang ikinapitlag naman ni Sky. Ginulat mo naman ako, Justin. Pasensya na po, ma'am. Nakita lang kasi kita dito sa labas eh. Kaya naisipan kong lapitan ka. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko ang asawa ko. Agad namang napatingin si Justin sa kanyang relo, saka nangunot ang noo. Mag-11 na ng gabi. Baka bukas pa uuwi yun. Hindi pa naman nangyari na kinabukasan na siya umuwi eh. Pero Sky, sana natulog ka na. No, hihintayin ko siya dito. Pag mag-12 na at wala pa rin siya, saka na ako papasok sa loob. If that is, samahan na kita dito, Sky. Wag na, Justin. Matulog ka na doon. Ayoko namang iwanan ka dito mag-isa, no? Hindi naman ako ganun ka-gentleman. Tumango na lamang si Sky dahil wala naman din siyang magagawa. Ang ganda ng langit ngayon. Kasing ganda ng katabi ko. Maya-maya ay hirit ni Justin kay Sky. Tigilan mo nga ako, Justin. Oh, galit ka na agad? Eh di ba noon, gusto mong sabihin ko sa'yo kung nagagandahan ba ako sa'yo? Natahimik namang muli si Sky sa sinabing iyon ng binata. Huli na ba ako, Sky? Napalingon naman si Sky sa kanyang katabi. Alam kong alam mo na ang babaeng tinutukoy ko kanina ay... Stop it! Justin, please! Sige, papasok na ako sa loob. Akmang tatayo na sana si Sky para pumasok, ngunit agad hinawakan ni Justin ang kanyang kamay. Stop avoiding me, Sky. Alam ko namang wala na ako magagawa eh. Dahil may asawa ka na. Pero gusto ko lang talagang malaman mong nararamdaman ko. Para saan pa, Justin? Para saan pa, ha? Wala na. Nandito na ako eh. Kung sasabihin mo yan para matahimik ka, paano naman ako? Gusto mong maiisipin ako? Gusto mong hindi ako makatulog kakaisip kung bakit? Kung bakit sa dinami-dami ng pagkakataon mo noon, hindi mo nasabi ang letseng nararamdaman mo. Biyak na ang boses ni Sky nang sabihin niya iyon. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang mga luhang magsibagsakan. Utang na loob, Justin! Patahimikin mo naman ako kahit isang araw lang pwede? Kasi sa buong buhay ko, magmula nang mapadpad ako dito sa Maynila, ikasal at lahat-lahat, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Minsan nga, hinihingi ko na lang ng tawad sa Panginoon ang nararamdaman ko. Dahil alam kong mali to. Dahil kasal na ako. May asawa na ako. Tapos ngayon, babalik ka kung kailan okay na ako? Sasabihin mo ang letseng nararamdaman mo na yan? What for? Para ma-confuse ako? Sky, calm down. Mga bata pa lang tayo, may nararamdaman na ako sa'yo. Ikaw ang naging takbuhan ko. Ang naging sandigan ko. Lahat-lahat. Ginawa mong makulay ang buhay ko. Hinintay kita, di ba? Hindi ako nag-aral ng 1 taon para magsabay tayo sa high school. Dahil sinabi ko sa sarili ko noon na kapag nakapagtapos ako, tayo, saka na kita liligawan dahil iyon ang pinangako ko sa nanay mo. Kay nanay? Naguguluhang tanong ni Sky. Oo, Sky. Kinausap ko ang nanay mo at alam niyan tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Sabi niya, masyado pa tayong bata. Mas mag-focus na muna daw tayo sa pag-aaral. Kapag nakapagtapos tayong dalawa, at yun pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo, ibibigay niyang basbas niya para maligawan kita. Pero bigla ka nalang nagbago. Bigla kang nalamig sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit. Araw-araw kong tinatanong sarili ko kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan. Pero hindi kita sinukuan. Kahit malamig pa sa yelo ang pakikitungo mo sa akin.
Sumuko lang ako nang sabihin mong wag akong dumepende sa'yo. Na hirap ka na sa akin dahil pakiramdam mo, ikaw na lang lagi ang kinakapitan ko. Hindi ko kinayang sinabi mo noon, kaya hinayaan kita. Kaya binigyan kita ng kalayaan. Ginawa ko ang gusto mo na mag-explore ako at makipagkaibigan sa iba. Hanggang sa sinabi ng nanay mo na sa Maynila ka na mag-aaral ng college. Kaya nagbagong isip ko noon. Sabi ko, sasabihin ko na sa'yo yung nararamdaman ko pagkatapos ng graduation para may panghawakan tayong dalawa. Buo na din ang desisyon ko noon na mag-sorry sa'yo dahil hindi na rin kita pinapansin. Pero nalaman ko na lang na wala na kayo sa bahay ninyo, na nakaalis na kayo sa araw ding yun. Wala akong kontak sa'yo o sa nanay mo, kaya nawalan ako ng pag-asa, Sky. Ang dami kong gustong itanong sa'yo, pero hindi ko nagawa. Bakit? Bakit biglang nagbago ang pakikitungo mo nun sa akin? Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung anong sagot dyan sa tanong ko na yan. Anong nagawa kong mali? Sa mga sandaling iyon ay hindi na rin napigilan ni Justin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Biglang-bigla si Sky sa mga narinig, kaya napahagulgol na siya. No, wala kang maling nagawa, Justin. Hikbi niya. Then what is it? Bakit? Trip mo lang ba na deadmahin ako bigla? Na wag akong pansinin? O kinakahiya mo ko dahil eto lang ako? No, hindi kita kinakahiya at never kitang ikinahiya, Justin. Ano nga, Sky? Sabihin mo. Noong oras na yon, nilapitan ako ni Olivia. Ang sabi niya, dahil close naman daw tayo, gawin ko daw tulay ang sarili ko para sa inyong dalawa. Dahil gusto ka niya. Kilala naman natin si Olivia, di ba? Ang dami niyang kayang gawin. Ang lakas niya sa buong campus at ang dami niyang koneksyon. Wala na akong ibang naisip nun, kundi ang sabihin sa kanya na hindi tayo ganoon ka-close di gaya ng dati. Ayoko nang maging tulay niyo ako dahil gusto kita. Pasensya na kung ganoon ang naisip at ginawa ko. Alam kong huli na rin para mag-sorry sa'yo. Pero wala eh. Nangyari na eh. Iyak ni Sky sa binata. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad, Sky? Parehas lang naman tayo ng nararamdaman eh. Na pareho ngang di natin alam, Justin. Akala ko noon, ako lang may gusto sa'yo. At ganun ka rin sa akin. Tsaka babae ako, Justin. Kahit ano pa man ang nararamdaman ko sa'yo, hindi ako yung unang magsasabi ng nararamdaman ko. Pero mali pa rin na bigla ka na lang naging malamig sa akin, Sky. Hindi ko naman gusto si Olivia eh. Ikaw ang gusto ko. Sana pala, hindi ko na lang ininda ang sakit na sinabi mo sa akin nun. Sana pala, hindi na lang kita binigyan ng space. Di sana, hindi tayo nagkaganito. Justin, please. Okay na. Nagkalinawan na tayo. Nasabi mo ng nararamdaman mo. Nasabi ko na rin ang nararamdaman ko. Tapos na. Wala naman na tayong magagawa eh. May magagawa pa tayo, Sky. That's why I'm here. Agad namang nangunot ang noo ni Sky sa sinabing iyon ng binata. May magagawa? Ano? Itutuloy natin ang naudlot na kwento natin noon? Gusto mong sundin natin ang nararamdaman natin? Kahit alam naman nating mali? Justin, naririnig mo bang sarili mo? May asawa na ako. May asawa ka nga, Sky. May asawa ka pero hindi mo naman ramdam. I can see it in your eyes, Sky. You're not happy. Hindi ako magpapakasal sa kanya kung hindi ako masaya sa kanya, Justin. Hindi ako ganoong klaseng tao. Hindi ko kaya magpakasal sa taong hindi ko mahal. Hindi ako manggagamit. Talaga, Sky? Pero bakit iba nakikita ko sa'yo sa sinasabi mo? Masaya ka ba talaga? O baka naman ang tinutukoy mong saya ay hindi ngayon? May pag-asa ka pa, Sky. May pagpipilian ka pa. Stop it, Justin. Closure lang naman ang gusto mo, di ba? Eto na yun. Binigay na natin sa isa't isa ang closure na karapat-dapat para sa atin. Let's stop this. Hindi tama to. Sky. Magsasalita pa sana si Sky ngunit hindi na natuloy. Nang marinig niya ang pagdating ng kotse ng asawang si Vic. Dali-dali niya namang pinunasan ang kanyang luha. Nandyan ang asawa ko. Huwag kang susunod sa akin. Mamaya ka na bumalik sa kwarto mo. Pinalawi ka nito saka siya iniwan. Dumaan ang ilang araw ay sinusubukan ng iwasan ni Sky si Justin. Nagkakausap lang sila kapag aalis si Sky. Ngunit tipid lang ang laging tinutugon niya sa binata. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis at nag-request na siya sa asawang si Vic na palitan si Justin bilang kanyang driver. Why? What's wrong with him? Hindi ba siya maayos mag-drive? Tanong pa ni Vic. Maayos naman kaso... Whatever your reason is, wala na akong pakialam. Sky, ang hirap maghanap ng driver na maayos at mapagkakatiwalaan ngayon. Isa pa, wala siyang palya sa pag-report sa akin kung saan ka nagpupunta sa tuwing aalis ka. I like him as your driver kaya pwede ba? Huwag ka nang mag-inarte pa.
Pero mahal, hindi lang kasi ako nagiging komportable minsan eh. Bakit? Hinaharas ka ba niya? No. Yun naman pala eh. For Pete's sake, Sky. Ang dami ko na ang iniisip pag mo nang dagdagan pa. Naiirita ako sa'yo eh. I'm sorry, mahal. Hindi na mauulit. Hindi na muling nagsalita si Vic at agaran nang pumasok sa banyo. Napahinga na lang ng malalim si Sky saka naupo sa kama. Ilang sandali pa, hihiga na sana siya para matulog nang mag-vibrate ang cellphone ng asawang si Vic. Hindi niya ugaling tignan ang cellphone ng kanyang asawa dahil isa din iyon sa mga pinagbabawal ni Vic. Pero hindi niya mawari kung bakit ng mga sandaling iyon ay mas nanaig ang kagustuhan niyang tignan kung sino ang tumatawag. Rachel? Sino si Rachel? Tanong niya sa sarili. Kinakabahan niyang kinuha ang cellphone ni Vic saka sinagot ang tawag. Babe, what took you so long ba? Ang tagal mong sinagot ang tawag ko ah. Kailangan mo na namang bumawi sa akin ng ilang oras dito sa condo ko. Tinig ng babaeng hindi pamilyar kay Sky. Ngunit ang ikinagulat niya ay nang tawagin nitong babe si Vic. Sky, pakiabot nga ng... What the hell? Halos mabitawan naman agad ni Sky ang hawak-hawak na cellphone nang makita siya ni Vic. Agarang lumabas ang lalaki sa banyo at inagaw ang kanyang cellphone. Mahal, sorry. Sabiyak na boses ni Sky. Kailan mo natutunang pakialaman ng gamit ko ha? At sinagot mo pa ang tawag? Sorry mahal, nagbabibrate kasi eh. Kukunin ko sana para iabot sa'yo kaso na-curious ako na makita ko kung sino tumatawag. Sino ba si Rachel? Bakit kanya tinatawag na babe? Bakit niya sinabing kailangan mong bumawi sa kanya at pumunta sa kondo niya? Sunod-sunod na tanong ni Sky sa asawa. Leche ka, pagod ako galing sa trabaho tapos dadramahan mo pa ako. Eh ano naman ngayon kung gano'n ang sinabi niya? May magagawa ka ba? Babae mo ba siya, Vic? Ano naman ngayon kung oo? Isang malakas na sampalagad ang iginawad ni Sky sa asawa. Dahilan para magalit si Vic at hawakan niya ang braso ng asawa. Vic, nasasaktan ako! Sa tingin mo may pakialam ako sa'yo? Kung may pakialam pa ako kung masasaktan ka o hindi, sana hindi na lang ako ng babae. Tsaka, matagal na kami ni Rachel. Siya, kaya niya akong bigyan ng anak na gusto ko. Bagay na hindi mo naman kayang ibigay dahil wala kang kwenta. Talaga ba, Vic? Yan lang ba ang dahilan kung bakit nagiging malupit ka na sa akin? Sa tingin mo ba? Gusto ko rin to? Gusto ko rin di ka mabigyan ng anak na gusto mo? Hindi! Dahil araw-araw sinisisi ko ang sarili ko. Kung bakit sa simpleng bagay na yun ay hindi ko makaya. Kahit ano pang sabihin mo, Sky, wala na akong pakialam dahil kahit bali-baliktarin mo man ang mundo at kahit tadtarin mo man ako ng mga rason mo, one thing is for sure, you can't satisfy me. You can't make me a father at wala ka nang magagawa doon. Hihiwalayan mo ko? Go ahead and leave my house. Kaya ko rin mag-file ng annulment dahil may pera ako. Pero dahil iniingat-ingatan ko ang pangalan ko, that's why I chose to keep you. Iniingatan mo ang pangalan mo, pero ng babae ka? Ganun ba yon, Vic? And so, don't tell me pagkakalat mong katotohanan yan. Don't you dare ruin my name, Sky. Dahil kapag ginawa mo yon, ihinto ko ng suporta sa pagpapagamot sa nanay mong sakitin. Sisiguraduhin ko rin na walang tatanggap sa'yo na trabaho. Pinakasalan kita dahil mahal kita at gusto kong bumuo ng pamilya sa'yo. Pero dahil wala naman pala tayong bubuuin, kaya kasal na lang tayo sa papel ngayon. Kaya wala kang pakialam kung ano man ang gawin ko sa buhay ko. Naiintindihan mo? Hindi na nagsalita pa si Sky at patuloy na lang na humihikbi. Nang makitang nagbibihis ang asawa ay hindi na rin siya nagtanong kung saan ito pupunta. Dahil alam naman niya kung ano ang sagot sa katanungan niya. Ilang minuto matapos umalis si Vic, ay ang pagkatok naman ng kasambahay nila, kaya agarang pinunasan ni Sky ang kanyang luha. Ma'am Sky? Manang, gabi na. Bakit hindi pa po kayo natutulog? Seryoso namang tinignan ng kasambahay ang kanyang amo sa kamapait na napangiti. Nakita ko po kasi ang pag-alis ni Sir Vic. Tsaka narinig ko rin po ang pagtatalo ninyo. Pasensya na ma'am ha kung nakinig ako. Hindi ko na kasi napigilan dahil malakas ang boses ni Sir Vic. Ayos lang po manang. Hindi naman din po yan nakakapagtaka Lalo't nasa iisang bahay lang po tayo. Huminga naman ng malalim ang kasambahay saka nagsalita. Kasing edad mo ang anak ko mama, kaya parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Hindi pa man ako matagalan nandito pero alam kong mabuti kang tao. Noong unang pasok ko dito, nakita ko agad ang mga pasamo sa katawan na alam kong si Sir Vic ang may gawa. Tsaka, noong nagkukwentuhan tayo,
Sinabi ko talaga na happy wife ka na ngayon dahil gusto kong kumpirmahin sa sarili ko kung si Sir Vic nga ba tinutukoy mo o hindi. Parang kakaibang saya ng mata mo noon habang nagkukwento ka kumpara sa mata mo ngayon. Pasensya na din po ulit mama dahil noong nag-uusap kayo ni Justin, ang driver nyo, narinig ko din po ang lahat. Nabigla naman si Sky pero natawa na lamang siya dahil sa sinabi ng kanilang kasambahay. Pati pala yun ay narinig mo, Manang. Hindi ko naman po sinadya yun, Mami. Pero alam mo, Mama, bilib ako kay Justin. Bilib ako sa inyo. Sa tingin ko, kailangan mong sundin ngayon kung ano ang tama. Pati na rin ang isinisigaw ng puso mo. Kaya ka naman sigurong ipaglaban ni Justin Pero Manang, kung narinig mo ang sinabi sa akin kanina ni Vic, sinabi niyang sisiguraduhin niyang maghihirap ako at ang nanay ko. Mas okay nang maghirap ako, wag lang si nanay. Kaya titiisin mo na lang si Sir Vic habang buhay. Okay lang sa'yo na nambababae siya dahil lang sa takot mo. Kung ako ang nanay mo at malaman ko to, mas nanaisin ko pang maghirap tayo ng magkasama kaysa ang maghirap ka ditong mag-isa. Ma'am Sky, alam ba ng nanay mong kalagayan mo? Umiling naman si Sky bilang tugon. Kung ganon, kailangan mong ipaalam sa kanyang totoo. Nanay mo siya at walang ina na gustong may manakit sa anak niya. Dahil sa sinabing iyon ng kanilang kasambahay ay nauwi sa isang desisyon si Sky. Kinabukasan ay napagpasyahan niyang puntahan ang kanyang ina. Nag-commute na lang muna siya dahil nagpaalam si Justin sa kanya na 4 na araw siyang hindi makakapagmaneho dahil may personal itong aasikasuhin. Pagdating ni Sky sa bahay ng kanyang ina ay ganoon na lamang ang pangungunot ng kanyang noo nang makita ang isang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng bahay nila. Nay! 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 Hindi na nga natapos pa ni Sky ang ibig na sasabihin nang makitang nasa loob ng kanilang bahay ang ina, kausap si Justin. At ang mas lalong nagpakunot sa noo ng dalaga ay ang kasuotan ng binata na pangmayaman. Justin? Sa naguguluhan niyang tanong. Anak, nandito ka? Tanong ng kanyang ina. Nay, talagang gulat na gulat pa kayo nandito ko? Mas hindi ba kayo nagulat na nandito si Justin sa bahay? Kahit hindi ko naman siya sinabihan kung saan ang address mo? Sagot niya sa ina na hindi pa rin nawawala ang titig kay Justin. At ikaw Justin, eto bang sinasabi mong aasikasuhin mo? Sa'yo ba ang kotseng nasa labas? Bakit ganyan ang suot mo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Anak, kumalma ka muna ha. Maupo ka na muna dito. Bakit ka ba naparito? May nangyari ba? Hindi na ako nakatawag sa'yo dahil nasira ang cellphone ko. Pasensya na anak. Nay, mamaya ko na po sasagutin ang tanong na yan. Ang tanong ko munang sagutin ninyo. Anong ginagawa ni Justin dito? Bakit niya alam na... Sky, I will explain everything. So please, pakinggan mo muna ako, okay? Ani ng binata. Oo, ako may-ari ng kotseng nasa labas. At matagal na ako nagpupunta dito sa nanay mo. Actually, bago pa man ako nagpunta sa'yo at nag-apply na driver sa asawa mo, nagkakausap na kami ni tita. Ano? Paano? Anak, nang malaman kong sinasaktan ka ng asawa mo, humanap ako ng paraan para makontak si Justin. Naalala ko kung gaano kaseryoso si Justin sa binitawan niyang pangako noon. Wala na akong ibang naiisip noon na magliligtas at mag-aalis sa'yo sa impyerno mong sitwasyon kundi siya lang. Sakto naman at nakontak ko siya. Pero hindi ko alam na hinahanap niya din pala tayo. Lalo na nung naisipan niyang magtayo ng sariling kumpanya dito sa Maynila. Nagkausap kami at sinabi ko ang lahat sa kanya. Kahit alam ko namang itinatanggi mo ang lahat para lang hindi magbago ang paningin ko sa asawa mo. Anak, ilang buwan nang hininto ni Vic ang suporta niya sa akin sa gamot. Pero mas pinili kong hindi sabihin sa'yo dahil alam ko mag-aalala ka. Sinabi ko kay Justin ang pangalan ng asawa mo at kung saan siya nagtatrabaho. Sakto at naghahanap siya ng driver kaya inutusan ni Justin ang kanyang empleyado. Nagawan siya ng fake documents kaya siya nakapasok sa inyo. Mahabang paliwanag ng kanyang ina. Teka, empleyado? Peking dokumento? Ibig sabihin, hindi totoo yung mga sinabi mo sa akin, Justin? Na hindi ka pinalad sa probinsya kaya nandito ka sa Maynila at nagbabaka sakaling makahanap ng trabaho? Sky, that's true. Hindi naman talaga ako pinalad sa probinsya dahil pagkatapos ko makagraduate with flying colors, minimum wage lang ang sinasahod ko. Ayoko namang makontento lang sa ganoon dahil ang goal ko talaga ay ikaw, may pagmalaki sa'yo. Balak kong dito na din kami manirahan ni Mama. Kaya lang, namatay siya sa sakit dahil din kapos ako noon.
Pagkamatay ni Mama, mas nanaig ang kagustuhan kong umasenso. Kaya nagpunta ako dito sa Maynila. Aside sa gusto kitang hanapin, mas inuna ko muna ang karera ko para kapag humarap na ako sa'yo, may napatunayan na ako sa sarili ko. Nagsinungaling din ako nang sabihin kong 3 years nang patay si Mama. Ang totoo, matagal na siyang patay. Mga 2 taon, pagkatapos nating graduate ay namatay na siya. Nang umasenso ako at nabibili ko ng lahat ng gusto ko, saka ko na kayo hinanap. Nang magkausap kami ni tita, sinabi niya sa akin lahat, pati ang pag-aasawa mo. Inaamin ko nasaktan ako at nagsisi sa mga pagkakataong sinayang ko noon. Sinabi ko rin sa sarili ko na magpapaubaya na ako. Pero nagbago yun nang malaman kong sinasaktan ka ng Vic na yun. Hindi rin siguradong nanay mo dahil tinatanggi mo nga. Kaya naisip ko magpanggap na driver at mag-apply sa inyo para makita ko mismo kung totoo nga bang malupit siya sa'yo o hindi. Dahil kung hindi at makita ko masaya ka sa piling niya, I will let you go. Pero kapag nakita kong hindi ka masaya, babawiin kita. Mahabang litanya ni Justin. Babawiin mo ko? Paano mo ako babawiin, Justin? Eh hindi naman ako naging sayo. Hindi ka naging akin, Sky, pero naging akin ang puso mo. Ang pagmamahal mo, kaya iyon ang babawiin ko. Mahal na mahal kita, Sky, mula noon hanggang ngayon. Nang makita kong hindi ka nga masaya sa Vic na yun, doon mas lalong lumakas ang loob ko na bawiin ka. You don't deserve that kind of treatment. You don't owe him everything. I also hired a private investigator para subaybayan si Vic at kumalap ng mga impormasyon sa kanya. Nandito ako para sabihin kay tita na matagal ka nang niloloko ng asawa mo. Hindi lang 1 o 2 beses si Sky. Hindi naman agad nakaimik si Sky at mapait lang na napangiti. Alam ko, ramdam ko na yun noon pa. Simula kasi noong malaman naming hindi ko siya mabibigyan ng anak, ay nagsimula na rin siya manlamig sa akin. Pero kagabi, aksidente ko siyang nahuli dahil ako mismo nakasagot sa tawag ng babae niya. Nang makita niya akong hawak-hawak ang cellphone niya, nagalit siya sa akin. Inamin niya sa akin ang totoo at sinabi niya sa akin na wala akong kwentang asawa dahil hindi ko daw siya kayang bigyan ng anak. Mag-asawa na lang daw kami sa papel ngayon. Kaya wala akong karapatang questionin kung ano man ang mga gagawin niya. He said that? Sira-ulong lalaking yun. Makakatikim talaga siya sa akin. Gigil na wika ni Justin. Justin, iho, kumalma ka lang. Kung paiiralin mo ang galit mo, baka may magawa ka pang hindi maganda at magkasala ka pa sa mata ng batas. Sige, mag-usap na muna kayo dyan. Bibili lang ako ng pwede nating kainin. Saad ng ina ng dalaga saka umalis. Nang sila na lang dalawa ang naiwan doon, ay hinawakan ng binata ang kamay ni Sky. Gagawin ko lahat, makalaya ka lang sa buhay at sitwasyon mo ngayon. You deserve to be loved at hindi kay Vic mo yun makukuha. Hindi ko naman sinasabi na perpekto akong tao at ako magpupuno nun. Pero please lang, Sky, alalahanin mo naman ang sarili mo. If you're worried kasi wala na kayong kakapitan at nagbabanta pa sa inyo si Vic, nandito ako. Mas malaki ang kumpanya ko kay Vic at kayang-kaya kong pabagsakin ang iniingat-ingatan niyang kumpanya. Kaya ko ring dumihan ang malinis niyang pangalan. Gusto ko lang hingin ang permiso mo to expose your cheater husband. If ayaw mo naman, irerespeto ko yon. Saglit namang nag-isip si Sky hanggang sa mauwi siya sa isang desisyon. I'll file for an annulment. At yes, sige, kung yan lang ang tanging paraan para paboran ako ng korte, gagawin ko yon. Thank you so much, Sky. Salamat dahil kaya mo nang ipagtanggol ngayon ang sarili mo. Iyan ang Sky na kilala ko. Ngiti ni Justin sa dating kaibigan. At hindi na nga sila nag-aksaya ng panahon. Sa tulong ni Justin at sa personal niyang abogado, ay nakapag-file na rin sila ng annulment at naipadala na ang kopyang iyon sa opisina ni Vic, bagay na labis na ikinagulat nito. How could you? You're gonna regret this, Sky. Alam ko namang hindi papabor sa iyong korte at hindi mapapawalang bisa ang kasal natin dahil wala silang mahanap na gusot sa akin. Galit na saad ni Vic na makauwi ito sa kanilang bahay. Hindi mo na ako mahal, di ba? Ilang beses mo na rin ako niloko, Vic. Sinasaktan mo pa ako. Asawa mo na lang ako sa papel, tama? Bakit ayaw mo pa akong pakawalan? Gayong wala ka naman palang nararamdaman sa akin. Pasalamat ka. Hindi na kita nireklamo sa pisikal na pananakit mo sa akin. At annulment na lang gusto kong mangyari. Matapang na saad ni Sky sa asawa. Hindi, Sky. Hindi mo ako pwedeng hiwalayan. At bakit hindi, Vic? Ganoon naman ang gulat ni Sky nang lumuhod sa kanyang harapan si Vic. Mahal kita! Mahal kita, Sky! Mahal mo ko? O mahal mo lang ang sarili mo, Vic? Ganyan ka ba magmahal?
Sinasaktan mong taong mahal mo? Ginagawa ko lang naman to dahil nasasaktan ako na hindi mo ko kaya mabigyan ng anak. Sinusubukan kong ibaling ang atensyon ko sa iba. Pero naiinis ako dahil hindi kita mapakawalan dahil mahal kita. Ma'am Sky, eto na po ang mga gamit ninyo. Saad ng kasambahay dala-dala ang mga gamit ng amo. Sige manang, pakilagay na lang po yan sa labas dahil saktong parating na din po si Justin. Sige ma'am. Justin? Yung driver? Hindi siya totoong driver, Vic. He's my childhood friend, my first love, at ang lalaking huli kong mamahalin. Hindi ko na obligasyong magpaliwanag pa sa'yo. Basta ang alam ko, minahal kita, at ni minsan ay hindi kita niloko. I also dreamt of building a happy family with you. Kaya lang dahil sa kondisyon ko, mukhang hindi na yun mangyayari. Nalugmok din ako, Vic, at hindi mo alam kung ilang balding luha nang iniyak ko dahil nasasaktan ako sa mga pinagagagawa mo. Pero lahat ng yun ay tinis ko dahil akala ko magbabago pa. Kaya pang ibalik sa dati ang lahat, pero wala na. Magkita na lang tayo sa korte. Paalam. Akma na sanang aalis si Sky nang hawakan ni Vic ang kanyang binti. Please don't leave me. Huwag mo akong iiwan. Mahal kita, Sky. Mahal mo lang ako kapag may kailangan ka. Kung isang beses mo lang ako sinaktan at niloko, matatanggap ko pa eh. Pero yung maraming beses na, choice mo na yon. Please, 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 Sky. Iyak nito. Bitawan mo ako, ano ba? Vic, ano ba? Let her go. Ang tinig naman ni Justin sabay awat kay Vic at sinuntok ito. Your wife suffered a lot, pero hindi mo nakikita yon dahil bulag na bulag ka sa galit mo sa kanya na hindi naman nararapat. You had your chance, dude, pero sinayang mo. Ngayon na nakalabas na siya sa poder mo, I'll make sure na hindi na siya babalik sa'yo. Justin, tama na yan. Tara na. Sabay hawak sa kamay ng binata. Nasaktan din naman si Sky sa huling pag-uusap nila ng kanyang asawang si Vic dahil matagal din ang pinagsamahan nila at minahal niya rin ito. Ngunit sapat na ang lahat ng pasakit na dinulot nito sa kanya para sumuko siya. Kasama ang kanyang nanay ay nanatili sila sa private villa na pag-aari ni Justin. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Sky sa binata dahil sa walang sawang pagtulong nito sa kanya. Saka mo na ako pasalamatan kapag nawalang bisa na ng korte ang kasal ninyo. Alam ko matatagalan pa dahil alam mo naman ang proseso dito sa Pilipinas. Pero gusto ko lang malaman mo, Sky, na handa ako maghintay sa'yo. Kung kailan ka magiging handa at kung kailan mo ulit bubuksan ang puso mo para magmahal ulit. Napangiti naman si Sky at seryosong tinignan si Justin sa mukha. Saka ipinaglapat ang kanilang mga labi. Mula noon hanggang ngayon, ay hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa'yo eh. Mahal din kita, Justin. Pero sa ngayon, hayaan na muna nating lumamig ang lahat. Dahil medyo magulo pa. Kapag maayos na ang lahat, saka na natin pag-usapan ng tungkol sa atin. I'll wait for that moment to come, Sky. I love you so much. Sabay yakap dito. Lahat ng pruweba na nakalap ng private investigator ni Justin ay ginamit nila sa korte. Sinusubukan pa ni Vic na kausapin si Sky pero hindi na siya pinagbigyan ng dating asawa. Sa pagdaan ng ilang buwan ay hinayaan ni Justin na magtrabaho si Sky sa kanyang kumpanya. Dahil iyon na rin ang gusto nito. Doon lang nakaramdam ng normal na buhay ulit si Sky. Hindi na gaya ng isang preso na walang ibang magawa, kundi ang tumunganga at hindi pwedeng lumabas sa bahay. Naging masigla at makulay muli ang takbo ng buhay ni Sky, lalo na ni Justin. At nang maaprubahan na nga ng korte ang annulment nila ni Vic, ay doon na sila nag-celebrate. Kasabay noon ay ang pagsagot ni Sky kay Justin. Alam kong mali ang timing na to para sa... Hindi na nga natapos pa ni Sky ang balakpasan ng sasabihin. Nang halikan na siya ng binata sa labi. Ngayon man yan, bukas sa makalawa. I really don't care, Sky. Basta't masaya ako dahil magagawa na natin ang mga bagay na gusto nating gawin noon. At may pagpapatuloy na natin ang pagmamahalan natin. Nagawa nga kitang hintayin ng 1 taon para sabay tayong mag-high school, di ba? Hindi rin ako nagkaroon ng girlfriend dahil ikaw lang ang babaeng mahal at mamahalin ko habang buhay. Masayang saad ni Justin. Kaya pala minsan hindi ko maintindihan kung bakit araw-araw kong umiiyak at nasasaktan. Yun pala ay dahil sa muling pagdating mo sa buhay ko. Ay araw-araw na rin akong ngingiti dahil sa saya. Mahal na mahal kita, Justin. Nakangiting saad naman ni Sky. Mas mahal na mahal kita, mahal ko. I will marry you as soon as possible. Kasal agad? Kakaanal ko pa nga lang oh.
Biro naman ni Sky na siyang ikinatawa na lamang nilang lahat. Wala na siyang naging balita kay Vic at hindi na rin niya ito nakikita. Gayunpaman, kahit naman hindi naging maganda ang pagsasama nila ni Vic, ay hiling pa rin nga na sana'y maging masaya na din ito katulad niya. Ngayon, masaya at kontento na ang magkasintahan sa kanilang relasyon. Ito ang sayang hindi naranasan ni Sky noon. Kaya naman nang mag-propose na sa kanya si Justin makalipas ang ilang taon nilang relasyon, ay hindi na siya nag-alinlangang sagutin ito ng matamis na oo. Ngayon ay isa na siyang happy at contented full-time wife and a mom sa batang si Chelsea na napagpasyahan nilang ampunin sa bahay ampunan. Hindi man nila kadugo ang bata ay nangako silang gagawin at ibibigay ang lahat para dito. Hindi nila ipaparamdam dito na hindi nila ito tunay na kadugo dahil naniniwala sila na hindi man sila perpektong tao pero sisiguraduhin nilang maibibigay nila ang kaya nila bilang mga bagong magulang ng kanilang anak na si Chelsea.